Magkano ba talaga? Magkano yung exact amount na kailangan mo sa bangko para masabi mong, okay, pwede na akong mag-retire? Yan yung tanong na, aminin man natin o hindi, palaging sumasagi sa isip natin, 'di ba? Paano kung sabihin ko sa'yo na ang sagot sa napakalaking tanong na yan ay baka umiikot lang sa isang simpleng numero? 4%, 4%. Anong meron dito? Okay, so let's get into it. Ito yung tinatawag nilang the 4% rule. Isa itong sikat na guideline, parang starting point para sa mga nagpaplano ng kanilang retirement. So, ano ba tong 4% rule na to? Actually, simple lang ang concept. Sinasabi nito na sa unang taon ng retirement mo, pwede mong i-withdraw ang 4% ng kabuuang retirement fund mo. Tapos sa mga susunod na taon, i-adjust mo lang yung amount na yon based sa inflation. Ang goal ay yung hindi ka maubusan ng pera for life. Baka isipin mo, nako, Matt, pero promise, simple lang to. Ganito lang. Step 1, i-compute mo mula kung magkano ang aabutin ng annual expenses mo pag retired ka na. Step 2, yung numerong yan, i-multiply mo lang by 25. Bakit 25? Kasi ang 4% ay 1/25. Gets? And step 3, yun na! Yan na yung target retirement fund mo. See? Simple lang, di ba? Okay, so meron ka ng target number. Pero paano natin sisiguraduhin na yung fund na yan ay hindi basta-basta mauubos habang kumukuha ka taon-taon? Well, ang sikreto dyan, hindi yung itatago mo lang yung pera sa ilalim ng kutsyon. Ang sikreto ay nasa pag-i-invest. Kasi yung original na pag-aaral para sa 4% rule na to, nakabase siya sa isang specific investment mix. 60% US stocks at 40% US bonds. Ang idea, yung investments mo ay dapat kumikita ng sapat para makover yung 4% na kinukuha mo plus may extra pa para lumago ulit. Pero, at ito yung malaking pero, US-based ang study na to. At dyan na pumapasok yung pinaka-critical na tanong para sa ating mga Pinoy. Kung galing Amerika, ang rule na ito, na iba naman ang ekonomiya, effective pa rin ba yan dito sa atin sa Pilipinas? Dito na natin susubukin ang rule na to laban sa isa sa pinakamalaking kalaban ng pera nating lahat, ang Philippine inflation. Isipin mo yung inflation, parang isang halimaw yan na dahan-dahang ningangat-ngat yung value ng pera mo. Yung 1,000 piso mo ngayon, mas konti na ang mabibili niya next year. At dito sa Pilipinas, medyo malakas kumain yung monster na yan. Kung titingnan natin yung historical data, mas mataas talaga ang average inflation rate sa Pilipinas kumpara sa US. So, anong ibig sabihin yan para sa'yo? Well, yung 4% na safe withdrawal rate doon sa Amerika, baka masyadong mataas yun para sa atin. May chance na mas mabilis mong maubos yung retirement fund mo. So anong gagawin natin? Is it a hopeless case? Syempre hindi. Hindi ibig sabihin na walang silbi yung rule. Ang kailangan lang natin gawin ay i-tweak, i-adjust yung strategy para umakma sa sarili nating local market. Instead na gayahin lang basta-basta yung US portfolio, we need to build our own Pinoy portfolio. Syempre, andyan pa rin yung local stocks at local bonds. Pero meron din tayong mga unique na options dito. A perfect example is the Pag-ibig MP2 program. Government guaranteed yan, tax-free, at may competitive returns. Isang napakatibay na pwedeng maging parte ng pundasyon ng retirement mo. Sabi nga ni General George S. Patton, a good plan today is better than a perfect plan tomorrow. Ang pinaka-importante sa lahat ay yung magsimula ka. Start planning, start saving, and then you can always adjust your plan along the way. Pero teka, akala mo ba inflation lang ang kalaban mo? Well, meron pang isang hidden risk na kailangan mong malaman. At hindi lang to tungkol sa kung magkano yung ipon mo, kundi tungkol din sa kung kailan ka magre-retire. Ang tawag dito ay sequence of returns risk. Medyo technical pakinggan pero simple lang ang ibig sabihin yan. Ito yung panganib na kung nagkataon na sunod-sunod na bagsak yung market sa mga unang taon ng retirement mo, pwedeng masira yung buong plano at mas mabilis maubos ang pera mo kahit gaano pa kalaki yung sinimulan mo. It's all about timing. Para mas maintindihan, imagine natin sina retiree A at retiree B. Pareho silang nagsimula with 20 million pesos.
Si retiree A ang ganba ng timing. Nag-retire siya noong bull market, pataas lahat. So habang kumukuha siya ng pera, lumalago pa rin yung natitira niyang investment. Si retiree B naman, minalas. Nag-retire siya sa gitna mismo ng market crash. Kaya ang bawat kuha niya ng panggastos, napipilitan siyang magbenta ng investments niya at a loss. Kaya mas mabilis na drain yung pondo niya. Same money, different timing, very different outcomes. Medyo nakakatakot isipin, no? So, kung may ganitong risk pala, anong pwede natin gawin? Paano natin mapoprotektahan yung pinaghirapan nating ipon from this bad timing risk? The good news is, meron. At dito na papasok yung mga mas matalino at mas flexible na paraan ng pag-withdraw. Hindi lang yung aasa tayo sa isang fixed na 4% every single year no matter what. Isipin mo yung 4% rule. Parang gripo yan na laging a steady drip lang, hindi nagbabago. Ang variable o flexible withdrawal naman, parang gripo na may hawak kasapitan. Kapag maganda yung takbo ng market at lumalago yung investments mo, pwede mong lakasan yung tulo, kumuha ka ng mas malaki. Pero kapag bagsak ang market, hihinaan mo yung tulo. Kukuha ka ng mas konti para hindi maubos yung principal investment mo. You adapt to the situation. So, para i-summarize lahat ng pinag-usapan natin, ito yung mga key takeaways. Number 1, yung 4% rule, isipin mo siya as a great starting point pero hindi yan batas na kailangan mong sundin to the letter. Number 2, always adjust for Philippine inflation. Baka 3% or 3.5% is a safer number for us. 3, bumuo ka ng sarili mong Pinoy portfolio. 4, intindihin mo yung sequence of returns risk at ang epekto ng timing. And lastly, number 5, explore flexible withdrawal strategies. Maging adaptable ka. At syempre, isang napakahalagang paalala. Lahat po ng impormasyon dito ay for educational purposes only. Para sa advice na bagay sa personal na sitwasyon at goals mo, napaka-importante na kumonsulta ka sa isang professional financial advisor. Tandaan mo, yung 4% rule, hindi yan magic. Math lang yan. At ngayon na alam mo na kung paano ito gumagana at kung ano ang mga dapat bantayan, ang huling tanong ay para sa'yo. Handa ka na bang simulan ang sarili mong computation? Thanks for tuning in to Silent Wealth. Please subscribe and hit the notification bell so you never miss out on the latest tips and strategies to grow your wealth.